February 20, February 20, 2025. I'm your Papa Bot. I am here because of you. Because I'm not yet satisfied. How would you assess your society, Filipinos? People around the world, are you happy with the entirety of the situation happening around, especially at the Middle East? How about people at the pulpit spreading religions, spreading lies? You know, I'm here to spread the gospel of Jesus Christ. That's the bottom line. No more, no less. Yeah, today I think is Thursday. Thursday. Yeah. So we're gonna discuss righteousness. The very elusive one, as if that it's unreachable. Honesty, still a dream. So you do this honest work and then wake up dreaming to do what this honesty you can do all throughout your life. Yeah, wala tayong takot eh. Wala tayong takot. Wala tayong takot sa ating mga sarili, no? Wala tayong respeto. Wala tayong takot sa tunay na Panginoon. Yung gumawa sa atin, hindi natin nare-respeto eh. Pag wala tayong respeto, kasali na diyan lahat na hindi maganda. Andito lang si Papa Bot para magre-remind. Kung pwede, kung ayaw nyo sa akin, okay. No problem. Nahihirapan na nga ako mag-vlog eh. Nahihirapan na ako. Tao yata ang pinaka mahirap disiplinahin. May sariling prinsipyo eh. May sariling mundo. Buti pang aso, no? Okay. Yung iba nga, baboy. Mautusan. Tao mahirap disiplinahin. I-close muna natin yung Heaven's Gate. Yung palasyo ni Papa Bot. With love, no? Kasi pag-ibig yan eh. Fully paid. Yeah, okay. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just
maawa naman tayo sa sarili natin. Alam mo pa, ang tingin ko sa Pilipinas, lalong-lalo na itong South Cotabato, langit. Promised land of God. Perfect promise. Pagkain, lahat. No? Di ba kayo nakaintindi? Nandito na lahat eh. Kunting kimbot lang, busog ka na. Because you can plant anywhere. If you're not lazy enough, you can feed your family by just acquiring a little, just a piece of land. Kahit na nga homelat eh. Tingnan mo yung mga homelat na may mga tanim mo. Homelat lang yan, hindi pa farmlat yan. Yan. Hindi niyo ba naintindihan yan? At pasalamat ako may mga missionary. Itong number 1 na pumasok na religion sa Mindanao. Palagay natin 1,000 years doon galing sa Saudi. Mababait ang mga Moro people dito. Kaya lang, hindi nila makayanan. Sila nagdala ng may Panginoon din sila eh. Nung una, walang gulo. Sila. Few Christians, hanggat hindi nila kasi makayanan na asikusuhin ang napakalapad na lupa. At saka sa technology, nag-a-advance. Sabi ni Lara Buster, General Paulino Santos, parang ganun. Punta kayo na Mindanao. Land of Promise yan. Kaya, maraming pumunta dito. It so happen din na may mga godly people na parang missionary din. May Panginoon din, Jesus Christ. Galing tayo kay Abraham, hindi ka ba happy? Oh, peace be upon us all. Oh, di ba? Kaya ako nagba-vlog, video login or sariling understanding, tinatawag podcast. Just listen to me. Kung ayaw mo nga, okay, I'll go home and plant kamote. Hindi kita pipilitin. I will not be forcing the issue to you. Never. Masaya na ako na pinaaral ako ng aking magulang. Yun ang pinaka-jackpot ko. May bonus pa. Ha? May mga perks pa galing sa magulang ko. Kung wala sila, hindi ako mabubuhay sa uncle. Walang mag-asikaso sa buhay namin, uncle, auntie. Probably. Swerte tayo na nabuhay tayo until now. Kaya ako parang excessive analysis ako for us to understand what is life. Will bring us what's in store for us. Ito, Notre Dame IBED. Integrated Basic Education Department ng Notre Dame of Marbel. Ang sa kabila college, doon ito galing eh, yung elementary dito. May high school dito eh. Yan. Doon galing sa kabila yung college na doon, wala na yatang high school doon. I don't know. Ganoon lang si Papa Bot reflect. Tulungan natin. Just bow down. Repent, number 1. Sabi ng pare, repent. Ha? Pati ang pastor magsasabi niyan nga, just tell God about the wrong that you did and be humble and walk like Jesus Christ. Di ba? Sa Catholic siguro, you walk like a holy man. Like most of them, Holy Father. Holy people. See? Wala naman masama doon. Kahit na ano pa sabihin mo na holy ka, hindi ka maging God eh. Kaya
Walang demarcation yan. Basta wag ka lang maging hypocrite na feeling great ka na talaga na nasa heaven's door ka na. Hindi. Dito lang tayo sa world. At maniwala na lang tayo sa turo ni Hesukristo na antayin ang pagbalik niya. Dahil pinanganak na siya eh. Kaya lang pinahirapan. Sabi naman ng mga critic ng mga fundamentalist Muslim, oh, nabuhay, tapos naging Panginoon, tapos napatay ang Panginoon niya. Kasi parang pilosopo sila, pero okay lang. Life goes on with that kind of narrative. Pasalamat din ako, marami kaming mga polemicist. Oh, David Wood, Jay Smith, Mossab Hassan Youssef, nagpapaliwanag lang po kami dahil may nakikita kaming mali. Kaya ang mga polemicist katulad ko, tinutuwid lang yung baluktot. Hindi naman kami masamang tao. Hindi kami masamang tao. Di ba? Basta tuwid lang kami. Tuwid lang. Dahil nakikilala namin ang sarili namin sa mga tinuturo na nakikita sa Holy Bible. Ano bang masama dun? Kasi yan lang ang aming pag-asa. That we can talk to you straight na without covering our face and clutching our arms, firearms. Hindi violent ang aming pag-spread ng Gospel of Jesus Christ. Kaming mga polemicist, fair share ang aming binibigay. We don't grab the honor. Maybe we are grabbing the honor para kay Hesukristo na talagang pinaka-humble na tao. Ang story kasi, huwag niyong kalimutan may Biblia tayo dahil yan ang story ng mankind, na parang kahit sabihin yung mali, pero nakaukit na yan sa Holy Bible, hindi mo mapalitan yan. Tapos na yan. Pag ayaw mo, dahil maybe very personal reason, wala tayong magagawa. Di ba? Pag yan ang gusto mo, wala tayong magagawa. Di ba? Kaya nandito lang kami, buhay na buhay, ready to rumble. Wala kami yung pinagmamalaki, mga polemicist. It's happy na buhay kami lahat. Pero may threat sila. I don't know. Basta sa akin, bahala na si Lord God Jesus Christ. Bahala na siya. Siya man ang aking guidance. Wala akong pinapaniwala ang iba eh. Siya lang. Sa tingin ko, yan ang pinakatama na gagawin. I-correct natin yung maling narrative ng religion ko, no? Kasi sa Holy Bible nakasulat na hindi naman sinusunod. May sariling mundo din naman yung tao. They play lies, they play deception, dishonesty. Hindi maganda. Mabuti na lang nandyan sila, mga ex-Muslim. Hindi naman masama ang Muslim, hindi. May mga point 1 na parang radical talaga na they impose the law, kung anong mga Sharia law. Pero alam mo, pag nagkataon na dominated na ng mga Muslim sa buong mundo, masaya sila. Sila mismo magpatayan dahil walang forgiveness, walang humbleness.
puro sila armado kung todo. Alam mo, technology lang yan eh. Nung araw parang pana lang or dart or something. Wala pang gunpowder nun eh. Pero nakaukit ng patayan, no? Grabe ang story ng massacre, no? Slaughter, rape, ah? Tao lang tayo, the same tayo tao, ang brain natin the same. Alam natin kung kailangan natin ang excessive sex or food or something that we aspire, nasa taste buds natin o i-satisfy natin sarili natin, hindi maiwasan yan. Kaya ito lang si Papa Pot, just talking to you. Hindi naman ako matabil sa publiko. Dito lang sa cellphone, dito lang sa vlog, dito lang. Hindi mo ako maasahan pag kasama kita, parang wala kang may marinig. Not unless kung may makita akong mga violence na hindi pwede sa akin, talaga mag-intervene ako. Di ba? Violence against a person, a woman, hindi pwede sa akin yan. Lalong lalo na mayroon kang intention na sasaktan yung iba at nandyan ako. Di ba? Hindi pwede. Pag nakita kong mali talaga. Nasubukan ko na yan. Tao nagwa-wild, hormentado, ganyan. Mga kaedad ko eh. Pero influensya sa may family problem o ano yun sa Cebu. Nag-wild siya sa daan, ganyan, lahat. Gusto niyang saksakin, ganyan. Ang pulis para maawa naman barilin, lumapit ako sa kanya mga alas 7 ng gabi. Tinanggal ko yung, hinawakan ko siya, tinanggal ko yung kutsilyo sa kamay niya, diretso na wrestling, na judo ko, humalik sa lupa, tinulungan na ako ng pulis at mga civilian doon sa Pelaez, si Sami Street, no? Sa kabila, Hongkira Street eh. Doon naman sa kabila, San Carlos University. Totoo yun, nabuhay siya. Iniisip ko kasi, kilala ko to hi, parang ganun. He's a friendly person. Taga North Cotabato yata yun, hindi ko na naalala eh. That was 1979 I think. Matagal na, 47 years ago or ganyan. Ayoko ng mga kalukuhan eh. Lalong lalo na basta ka nila maghagis ng kung ano-ano dyan sa madlang tao at nandyan ako, dyan siguro ako hindi ko alam ang gagawin ko para lalaban ako hindi kasi pwedeng kusa na lang tayong apihin. Hindi, may prinsipyo ako. Ayaw ko ng kalukuhan eh, kaya naawa ako. Extreme yan yan. Gusto ko katahimikan, respeto. Punta ka sa ibang lugar, di ba? Halos lahat doon makikita mo wala namang kaguluhan eh. Wala naman may takip ng mata doon, takip ang mukha, mata ang lumalabas. May armas at sigaw ng parang lasing. Alakubar, ano ba yan? Alak. Mali yan. I just want to be. Huwag natin paglaruan ng Holy Bible. Pinalitan pa kasi. Mabuti sana kung hindi magulo na invention ang ginawa. Sa extremist lang yun
Kaya subaybayan mo, ito si Sam. Polemicist din to eh, polemicist. Sam Shamoun, Sierra Alpha Mike Shamoun, meaning Shamoun Sierra Hotel Alpha Mike Uniform Oscar Nancy. Yan. Mga polemicist yan. David Wood, Jay Smith, Dr. Magan. Hindi sa akin lang. Righteous living lang tayo. Huwag natin abusuhin. Nagmamalabis na kasi kayo eh. Di ba? Nagmamalabis kayo eh. Tingnan mo ang Pilipinas, maraming mahihirap. Unequal distribution. Hindi ko naman hindi ko sinasabi na communism ha. Pero ito project to, project. Kunwari 500 meters na island. Ano palagay natin 1 kilometer? 111 million ba yan? I don't know. Bahala na kayo dyan. Hindi kayo takot. Wala yata kayong Panginoon. You are just saying, Lord, Lord, Lord. God, God, God. Pero pasagad mo. Di ba? Ships floating outside, devil inside. Mag-ingat kayo dyan. Nangangaral lang po si Papa Bot. Kaibigan naman tayo, di ba? Pero sa tingin nyo kung talagang parang manhid, insensitive, kalos, ano pa? Parang ano bang description yan? Yung parang hindi nakakaramdam. May term yan, nakalimutan ko eh. Matagal na akong hindi hawak na dictionary. Sa Google lang eh. Kaya nandyan sa mga leader natin, hindi naman lahat. Diyan nga sa pag-ibig eh. Napunta ako for the past 25 years. Pabalik-balik ko sa pag-ibig. Ang galing naman ng mga tao dyan. Pero I don't know. Kasi kung sa PhilHealth ka, ang daming pera, nag-aarkila. Wala silang building pinapapatayo. Eh parang laki-laki daw ng income ng PhilHealth. Wala silang sarili. Ano lang sila? Nagre-rent ng space or something, building. Mahirap ano? Mahirap. Pero si Papa Bot, yun lang ang na-observe ni Papa Bot. Kung sasabay ka sa akin, salamat. Kung you take me for granted, salamat. Magkaibigan pa rin tayo. Di ba? Diyan oh. Mall of Ace Center Point yan. Mall ng Marble yan. Dito tayo sa Cordal City, Philippines. Ayan oh. Okay, so nagkaintindihan tayo. February 20, 2025. At sana humaba pang buhay nyo. At you receive what you want from God. And you have more blessings from God. O ano pang hinihingi nyo, dapat
maibigay ng Panginoon para sa inyo. Wag yung you dream of destroying a friend. Yung parang false witness, wag. Masama. Biktima ako niyan eh. Wala naman akong sinabi. Pag may theophany kasi, be sure na huminahon ka. O, kaya lang yung ibang mga Muslims na nagpapakita yung tao sa kanila, si Jesus Christ daw yun eh. Nandun na sila sa Christianity. Hindi, iniwan nila ang Islam. Ako buti na lang, Christian ako. Yun lang sa akin. Kapito ko lang ako kay Hesus Kristo eh. Wala na akong ibang iniidolo. Di ba? Wala na akong iniidolo. Si Hesus Kristo lang. Wala ako na kikitang magandang buhay sa labas na buhay na walang Hesus Kristo. Wala akong nakikitang maganda. Kaya I'm so happy na nagsishare ako nito. Baka hindi nyo alam, hindi naman ako pastor at hindi ako nagyayabang that I have, I don't know, hindi ko naman to pipilitin sa inyo pag ayaw nyo maniwala eh. Basta ako buhay ngayon, may isip, may damdamin, kumakain, nagugutom, bumabawas. Kaya take it from me, magpatuloy ang ating lecture, video login, ano pa, magpapatuloy yan, hindi yan hihinto habang ako'y buhay. I assure you, more than 50 years ko na to na tago-tago. 66 years old na ako. When I was a kid, almost 60 years na. Kailan nailabas ko yan sa isang first ko na, hindi ako excited, kaya lang maybe I thought that was the time na ma-convert ko siya kasi ano siya, Methodist, naging balik Islam siya. Angkor siya ng radio station, content creator daw. Sabi ko, bakit ka napunta sa bahay? Yan, naghahanap ako ng balita or issue. Pero nag-invite na siya sa amin sa Ferency. Nandun yung mga imam, makasama niya. Ustad ba yun? Sa Ferency, doon sa malapit sa Alliance Church, yung building na yun. Kay Dino Custorio yata yun na pwesto dati. Pwesto lang. Maganda aming samahan. Kaya lang, nung pumayag ako, I thought that was the right time to reveal. Sinabihan sa akin, "Oy, demonyo yan." Tapos wala man akong sinabi. Sabi ko, may nakita lang ako, kaya lang nagyabang ako eh. Nagyabang lang ako na instead sabihin ko na lang, may nakita lang ako. 5 or 7 years old, ganyan, and then 16 years old. May theophany ako, ganyan ang story. Ang mali ko kasi, sabi ko, nakareceive ako ng mga message, parang may bulang kristal, binabasa ko. Kasi sa kayabangan minsan, akala ko moron siya, bright pala. Ngayon, nag-start siya na mag-demolish sa akin. I did not say prophet. I am not. My goodness, sa 60 years magyabang ka ng ganyan, sira ulo. Diba? Siya ang nagbalita. Bumili siya ng SIM card. Text niya yung mga kasamahan niya sa radio. Sinisira niya ang mga kasamahan niya sa radio. Sabi niya, "Ako si Dr. Magan. May reklamo ka? Pangit mo. Ang mukha mo parang tinamaan ng Armalite. Para kang unggoy. Para kang unano." Nagalit yung mga
taga radio station sa akin. Sa akin. That's false witnessing. Sa tingin ko nga, wala akong kwentang tao. I never think of me to become somebody else. Hindi na ako nag-assume nag-aspire mataas ng posisyon. Tama na yung naghirap ako, despite na napilayan ako sa spinal, sa lumbar at saka sa cervical. 4 na herniated disc ang nangyari sa aking katawan. Pasalamat ako, hindi ako na-paralyze. Nakapag-aral ang mga anak ko. Looks like normal ako. Dito, ang normal, ang liig ko masakit na eh. Oh, ang sakit ko parang gano'n, no. Wala akong problema dito eh sa taas. Ito mata. Oh. Ito medyo blurred kaya kailangan eyeglasses. And the name of and the stomach and the shoulders, parang gano'n, oh. Daming sakit. Napilay ako. Hindi ako na-paralyze. Nag-rehab ng physical therapy. Sa Pingoy at saka sa St. Elizabeth, hinihila yung aking aksela, may tali sa baywang, hinihila yung aking spinal column para hindi mamanhid. Gaya yung pagkahulog na bumagsak ang puwet ko, nabasag yung sentinel na chair na plastic, sakit, ganyan, takbo sa liig yung sakit, severe pain. Sabi ko, naku, slip disc. Totoo nga, nagpa-CT scan ako sa Davao, slip disc. Nagpa-MRI ako sa St. Luke's Medical Center kasi mayroon akong Caritas libre. Yung Caritas libre. Nagbigay pa ng dividendo sa akin na binili ko pa ng kotse ng anak ko. Dividendo nila yan parang end of the service. Parang, ano tawag yan? Basta, binigyan ako ng Caritas. Ang proceeds nun, na down payment namin sa kotse ng anak ko nagka-college, mayaman. Ibig kong sabihin, mahirap din ang dinanas natin, kaya bakit pa tayo magyabang? Mabuti na blessed tayo ng medyo clear ang utak, kahit blurred ang mata, okay lang, sira ang ngipin, pero ang pinaka-importante, humble ka, you have a good heart, clean conscience. May ginagawa tayong mga kalukuhan noong araw, tao lang tayo, pero pinagsisihan. Do not condemn me to the grave. Pag gusto mong sabunin ako, gusto mo akong paliguan, kayo muna ang unang maligo. Nagkaintindihan tayo? Okay, thank you for watching. Thank you. God bless you and keep you. God shines His face on you, or God turn His face to you and be gracious unto you and give you peace. Bye-bye. February 20, 2025. Papabot. Coronel City, Philippines. Sana maraming natututo, no? Be honest. Be honest. Saka yung mga tao dyan sa gilid-gilid, yung mga vendor na yan, kausapin mo. Pwede, bigyan mo ng pera. Okay, bye-bye. Good health and God bless. Bye-bye. I just want to be with you. God said He will cause righteousness and praise to spring forth through all the earth. Today, everywhere you turn, there is a new song, a new spirit of worship, a new sound of rejoicing. Something significant is happening. God Himself is doing a new thing among us. The Holy Spirit is resurrecting living worship among His people, paving the way for the King to visit us in ways we've not known before. And just as we've sung,
We want to be where you are. He wants to be where we are. In our towns, our churches, our homes, and in our hearts. I really believe God arranged for us to gather tonight because He wants to demonstrate His grace and glory. As deserving as He is of our worship, and as much as He delights in our praises, He didn't design this practice for His benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes His presence and gives place to His mighty works. So friends, this meeting is His idea. He brought us together to move among us, God with us.